May good news tayo dyan sa ICC ha. Unang hakbang ng kampo ni dating Pangulong Duterte, umabor sa kanila. Naalala nyo po na itong nakaraan, yung may dalawang nag-viral na mga hukom dyan na mayroong nagsabi na baka daw ganito, baka daw kakilala ni Cute, or at kung ano pa, may mga post na magkasama sila. Di natin alam kung legit yun ha. Ang tiwala doon, yung kampo ni dating Pangulong Duterte sa dalawang yun, yung hukom na yun, ay gusto nilang matanggal doon. O ito ang good news dyan. O breaking, ayan sa post po. Umano'y pagkiling ng mga hukom sinita sa ICC. Lumaban noong Mayo 23, 2025, kinilala ng International Criminal Court or ICC ang kahilingan ni dating Pangulong Duterte na tanggalin sa kaso ang dalawang hukom. Siguro naman ay kilala nyo po yung dalawang yon na kung saan nag-viral po yun sa social media na nakasama daw ni Cute, baka nakausap daw ni Cute, at kung ano-ano pa yung mga pagdududa na hindi magiging patas. Kaya ito po yung ginawang hakbang na dating Pangulong Duterte o sa kampo ni dating Pangulong Duterte. Ayan. Ang sabi dito, ang kahilingan ng dating Pangulong Duterte na tanggalin sa kaso ang dalawang hukom, sina Judge Reni Alipini Ganso at Judge Maria del Socorro Flores Lera dahil sa hinalang bias o hindi pagiging patas sa usaping jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Yun po yung dahilan po sa kampo ni dating Pangulong Duterte kasi yung dalawa, yun nga, baka bias. Iginiit ni PRRD na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at may pangamba siyang hindi magiging patas ang mga nabanggit na hukom kung sila ang magdesisyong ukol dito. Tinanggap ng ICC. Yan po yung magandang balita dito. Kasi hindi binaliwala yung dalawang yon. Tinanggap ng ICC ang kanyang kahilingan at ngayon ay sinusuri na ng buong kapulungan ng mga hukom maliban sa tatlong may conflict of interest kung dapat bang idiskwalipika ang mga hukom. Ibig sabihin kasi nito, mayroon palang mga ganyang hukom pala na dapat na hindi naging patas. Pero hindi pa naman napatunayan na. Ang nangyari po kasi, pinakinggan po si Tatay Digong dyan sa gustong mangyari na tanggalin yung dalawang hukom. At least ito, napakinggan siya. At ito nangyari, sinusuri na po yung dalawa na yun. Kung kasama ni Cute, ay alanganin tayo doon. Di ba? Bukod pa rito, kusang umatras. Mayroon ng kusang matras. Naku, nagkagulo-gulo na sila dyan. Kusang umatras si Judge Betty Holler sa deliberasyon matapos aminin na naging trial lawyer siya ng prosecution laban sa Pilipinas mula 2019 to 2022. May mga nalalaman tayo sa mga parang nangyayari ngayon, yung mga hukom na yung mga iniimbestigahan ngayon kung ano yung background nila, no? Maganda yan para maging patas talaga yung laban. Isang hakbang na nagpapakita ng respeto sa due process. Bakit ito mahalaga? Ito ang unang hakbang ng tagumpay ni PRRD sa ICC. Kapag tinanggal sa kaso ang mga hukom na may pinagdudahang bias, mas may pag-asa siyang marinig ng patas ang kanyang depensa tungkol sa jurisdiksyon ng ICC na siyang pundasyon ng kanyang legal na laban. Ayan ang magandang balita dyan. Kasi yan po talaga, umpisa pa lang, yan yung dalawang yan. Kumbaga, masisira din po ang ICC niyan. Na mayroon dalawa dyan na di umano ay bias. Di umano ay may mga sabi-sabi, siyempre, bago lumabas po yung mga issue na yan na sasabing bias yung isang hukom, mayroong mga nakikita yan silang galawan. Baka nakausap ni ganito, baka naging kaibigan ni ganito, or mga record. Kaya dapat lang talaga na mawala yung dalawang yan. Siguro naman, alam nyo kung sino po yung dalawang hukom dyan sa ICC. Nag-viral po yan, kaliwat kanan, kung saan-saan po lumabas po yung picture nila, nakasama si Cute. Siyempre, paano maging patas yun? Alam natin kung sino yung nagpakulong or nagbigay kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Tapos, makikita natin sa mga pictures nakasama sa isang party. Hindi ko lang alam kung totoo po yung mga pictures na yun o kung yun po yung pinagbabasihan nila. Pero, yun nga, bias. Baka lang naman. Kaya ngayon, hindi naman tuluyan pang tinanggal, kung hindi, sinusuri pa lamang. Ibig sabihin lang yan, at least, dito pa lang, ay meron na pong ginagawa
na nangyayaring pabor kay Tatay Digong. Ito sabi ni Rodel Dumaylang, dapat sila Bangag Marcos at Tambaluslos ang hukom ng ICC. Sa ngayon, malabo yan. Sa ngayon, malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Sila yung nandyan. Ulitin ko, sa ngayon. Sabi ni Tauros Valero, ito yung dalawang judge kasama si Mrs. Marcos. Ayon po yan kay Tauros Valero ha. Ito yung dalawang judge kasama si Mrs. Marcos na party sa LA. Ito yung binigyan ng money para kita-kita sila sa party. Totoo kaya yan? Totoo kaya yan? Totoo kaya yan? Yung sabi po ni Tauros Valero. Kasi sabi-sabi pa lang naman yan. Tsaka may picture na kumakalat. Di natin alam kung AI yun o kung totoo ba. Pero depende yan sa inyo. Kung ano yung tingin nyo sa picture na kumakalat na yun. Nung nakaraan pa yan. Alam ko maraming nang nakakita sa picture na yun. Yun po yung dalawa. Yung nakikita nyo po, yung kumalat po na kasama po ni Cute na dalawang hukom. Yun po yung dalawang hukom na yun na binabanggit dito na gustong matanggal po. Kaya sana matuluyang matanggal dyan. Hindi pala yun no? Naku, talino talaga ni Tatay Digong. Itong kasong to, itong ICC na to na napag-usapan sa buong bansa at malusutan po ni Tatay Digong to. At ngayon pa lang, lamang na siya. Lamang na siya. Nako, mas lalo lang pong sisikat yung mga Duterte. Mas lalo lang pong hindi mapipigilan sa 2028 ang mga Duterte. At kung makakauwi si dating Pangulong Duterte, ang pinakaabangan ko, yung anti-Duterte na mag-live daw siya at o di ba sa sobrang tiwala nila sa amo nila, sino ba yung amo nila, pati buhay, itataya na hindi daw talaga makakauwi si dating Pangulong Duterte. Magpapaganon daw siya. Kilala niyo ba yon? Kung sino yon? Baka gumaganon din yun ha. Kasi alam niyo naman, pag ganon, wala sa katinuan din yan mag-isip. Oo, lalo na pag gumaganon, wala sa katinuan mag-isip yung mga yan. Kaya, lalo na ito sa balitang to, nako, isa ito sa magpapakaba sa mga anti-Duterte dyan. Kaya imbis na tanggalin nyo sa politika yung mga Duterte, or talagang, yun talagang gusto ng iba dyan, natanggalin sa politika yung mga Duterte kasi hindi na mapipigilan na dumadami lalo yung mga nakasuporta, lalong dumadami yung mga Duterte din. Bakit? Tingnan nyo naman si Kitty Duterte. Hindi man pumapasok sa politika yan, ngayon nag-uumpisa na. Kaya mali. Yung gaba nyo, malapit niya. Yung iba nga nagabaan na eh. Diba? Yung iba nagabaan na. Pero yung iba dyan, malapit na. Ganito lang, thank you.